Hello, magandang araw. Welcome back sa PITAB City Business Coaching YouTube channel. I am EA Santos, CPA po. Yeah. Nasa page tayo ng BSCT at Business Solutions and Consulting. This is also ours. Ito ay aming din. So, sa Sir Boyet Pass ang nagmamanage nito. Alright, ang i-discuss natin ay basic taxability of non-individual taxpayer. Kapag kasi sinabi na individual taxpayer, ito yung mga corporation, partnership, etc. Right now, yung pang ano ha, domestic corporation yung ano, i-discuss ko, mga pang domestic entity na non-individual taxpayer. Nakakita na ba ako? Kasi pagkat kasi ako ngayon na lang ulit ako mag-vlog. So, kinahapa ko ulit kung paano mag-vlog. Hopefully, ibibigyan ko ng justice. At tagal ko kasi nawala, no. Nag-aaral-aralan kasi ako. Nag-aral ako ng second course. Now, dun sa second course, medyo time consuming siya. Kaya ito. Kaya syempre, kailangan mag-research pa ako, di ba? Bago ako mag-vlog. Para tama naman yung aking nagsasasabi. Anyway, yung mga pinagkagagawa ko ngayon ay more on resources speakership. Nagre-resource person ako at saka yan, humahawak ng logo. Mm-mm. Pero kung gusto niyo namang mag-audit ng FS, meron naman ako kasama nag-audit ng FS. Sila at Mimi. Sa nag-handle naman ng mga lowa-lowa, yan, si Sir Boyet Bas. Anyway, let's go back. Ano ko muna. Um, nila. So, balik tayo sa topic, basic taxability of non-individual taxpayer. Panitin ko muna siya. Ito yung kabuuan ng no, taxability or taxation ng non-individual taxpayer. Nakikita mo na may iba't iba kang nakikita. Tax, puro tax ma'am. Mas dominant naman pala na wordings dito, no? Ayan. Ito si income tax, yeah, may percentage tax, may value-added tax, mayroong withholding tax. Basically, yung tax dito ay mga business and income tax. Yan. Kasi mayroong mga excise tax. So, we are going to talk about the business entities. Kaya meron silang business and income tax. So, this is not a multiple choice. Lahat to ay i-comply mo. Ang OPC dito ka ha, hindi ka dun sa individual taxpayer. So, sa income tax, meron siya, ang kailangan mo i-determine dito ay yung income tax due. Ngayon sa business tax, ano ka muna? Ano ka ba? Percentage tax ka ba o value-added tax? Tinitignan yan sa COR yung 2303. At meron ding withholding tax. Ngayon, ma'am, i-check mo yung you look at the form 2307 at the back, o kaya yung 1601 EQ na form, at the back yun, yung actual niya na page. O kaya pag pumapasok ka ng ETIR form, hanapin mo yung 1601 EQ o kaya sa EFPS 1601 EQ. Bakit? Kasi nandun yung mga transactions na entitled ang withholding tax na dapat meron kang binabayaran na withholding tax. Baka meron kang ganon, tapos wala sa COR mo. Kailangan, kapag meron ka mga ganong transactions na dapat nag-withhold, kailangan mag-withhold ka. Pagka wala sa COR, i-update ang COR. Oh, ganun ha. So, umpisahan natin kay income tax. So, sa income tax, kailangan i-determine ng taxable income. So, sa NIRC, meron talaga doon na provision para sa computation of taxable income.
Ang taxable income, ito yung tax base for you to determine kung ano yung income tax due mo. So, sabi sa Section 31 ng Tax Code o yung NIRC, National Internal Revenue Code, libre ang tax code ha. Kung codals lang, punta ka sa BIR website, may tax code doon. Ngayon, kung bibili ka ng tax code, yung may annotation, o kaya yung may mga footnotes. Kasi kung codals lang ang bibilihin mo, ay ano ka na lang, mag-BIR website ka na lang. So, ang taxable income defined, the term taxable income means the pertinent items of the gross income specified in this code. So, ito yan, gross income. Makikita mo yung pertinent item dito sa Section 32 ng NIRC. So, balik tayo. Pertinent items of gross income is specified in this code. Less. O, ililess mo daw. Ano yung ililess? Yung deductions, if any. So, imposible namang wala kang deductions, di ba? Kahit pa paano namasahe ka. Nagbayad ka ng internet, di ba? Yan. Authorized for such types of income by this code. So, makikita mo ba, ino-authorize kasi yung deduction na. Hindi yung basta dinededuct lang. Kailangan dumaan siya sa statute. Yun. Ibig sabihin ng mga statute provisions yun ng kahit na anong batas. Anong batas ang nagsasabi na dapat mag-deduct ka ng mga utilities expense yun. Makikita mo yun sa Section 34 ng Tax Code. Yun, mga ordinary, necessary expense, yun yung mga kailangan. Basta yung mga yung mga details na kailangan mo ay dito matitignan sa tax code. So, tax code. I have to stop post mo. Ah, your screen is post. Pasensya na. Ay, ano kasi ako, nagka-allergic rhinitis. So, medyo sinisipon-sipon. So, going back, yeah, yung taxable income, ito ay yung difference ng gross income mo less deductions. So, that is taxable income. Sa ating example, gross income less deductions equals taxable income. Example, 500,000 less 400,000 equals 100,000. So, yan yung ating hypothetical example para magka-idea ka kung paano compute yung taxable base, tax income base. Yun. Yung income tax due pagdating sa domestic corporation partnership o mga non-individual taxpayers, yun. Income tax due is whichever is higher. So, alin ang mas mataas? Iko-compute mo muna yung 2% MCIT. Ito ay based on the gross income. Itong sinasabing gross income na to, hindi itong gross income dito, ha? Meron talagang meron talagang computation yan. Yung gross sales, bale, yung gross income yun yung revenue or ito sinasabi dito na pertinent items na to. Pag magko-compute ka ng income statement, ang tawag doon ay sales or revenue. So, yung sales or revenue na yon, i-less mo din yung cost of service o kaya yung cost of sales, yon, equals gross income. Yun yung gross income na binabanggit dito sa 2% ng MCFT. Alright. So, pagka na-compute mo na yan, ikukumpara mo naman yan dito sa regular corporate income tax. Yeah. Ma'am, paano yan kino-compute? So, makikita mo doon sa tax code, ang unang binanggit nila yung 25% daw. So, taxable income, i-multiply mo sa 25%. Pero may condition yon.
Gagamitin mo yung 25% kapag yung iyong total assets, TA is total assets, ay nasa 100 million and yung taxable income ay nasa 5 million pataas. Ngayon, kung hindi yun yung kondisyon ng business mo, say less than 100 million, this is 100 million na total assets ha. Or yung 5 million, ay yung taxable income mo is less than 5 million equals or less than 5 million. Ang gagamitin mong percentage is the 20%. O, pagka na-compute mo na yan, so 20% o kaya 25, whichever is applicable, i-compare mo sa MCIT. Anong lalabas dyan? O, so yun yung income tax due mo. Ang income tax due ay meron yung quarterly. Tatlo yung quarters natin. Quarter 1, quarter 2, quarter 3. Walang quarter 4. Walang quarter 4 ha. Kasi ang ginagawa dyan, i-combine mo na or i-add mo na yung mula January to December. Mula quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Yung quarter 4 hindi pinapailan ng quarterly income tax return. 3 quarters lang, yung first 3 quarters lang. Kasi ang gagawin mo na ay annual ITR. Kapag ka ikaw ay non-individual, yung sa quarterly income tax return na form na ginagamit ay 1702Q. May kasamang SAUTI yun. Gagawahan ng SAUTI kapag ka merong 2307. Ngayon, ito ay sinasubmit 60 days following EOQ. Bakit hindi mo nila sabihin na April 29, gano'n? O April 30, gano'n? Kasi merong mga fiscal year at saka calendar year. Ano yung mga yan? Taxable year. Accounting period. Any period starting from January 1 hanggang December 31, that is calendar year na accounting period o na taxable year. Any period other than January 1 hanggang December 31, tawag ng fiscal year. Example mo, yung April 1 hanggang March 31. Ay, parang awa niyo na ha, huwag kayong ending ng February 28 na na taxable year. Kasi baka dumating yung February 29. Paano kung magpa-file February 29 na February 28? Mahirapan daw pa yung accountant at auditor. Medyo yun, mahirap test contest. So yan ha. So, 60 days following EOQ. So, kunyari, calendar tayo para mas madali mag-compute. So, EOQ, parang EOQ January, February, March. That is the quarter. So, pinaka-ending mo, March 31. Ano yung ika-60th day from March 31? Ano yan? March 31, so April. Ang April ay mayroong 30 days. Plus another 30 days. So, April 30 lalabas na gano'n, no? Yung inyong, double check nyo ha kung April 29 or April 30. So, nakikita yan. Doon sa inyong COR. Yun. O, basta ganyan yung computation na 30 days, 60 days. Now, yung annual ITR, ang form na ginagamit dyan ay 1702RT o kaya 1702MX or 1702EX. Mga pinagkakaiba ng mga yan. Ang pinagkaiba ng mga yan, yung RT is regular tax. Yun. Yung MX, mixed mixed income yan. Yung ES exempt. Kasi yung exempt, merong mga special diba? Tax na mga special na tax. Merong mga exempt entity kasi sa EX. So yung mga non-stock non-profit. Sa MX, pwedeng may mga non-stock non-profit, tapos merong mga items na may profit. Yung mga ganon. Basta, yan
Regardless kung quarterly ITR, annual ITR, meron ka dapat SAUTI at saka yung 2307. Then, yung due date niya sa annual ITR is 105 days following end of the year. Kaya yung April mo, yung mga nag-ending ng December 31, pagkabilangin mo yung 105 days, April 15 yun. Kaya April 15 ang deadline. So, paano mo malalaman pala ito ha? Sa mga corporation, including the one-person corporation, balikan nyo yung inyong bylaws at saka AOI, ano yung Articles of Incorporation. Tignan nyo yung ano nyo doon, yung accounting period. Kasi yung iba, kunyari, nag-ano sila, nag-open sila ng or nag-register sila sa SEC ng April 1. April 1 ang nilagay doon sa ano, sa accounting period nila. So, ibig sabihin, lalabas na March 31 ang ano noon, ang ending period niya. Kasi kung April 1 plus 12 months on March 31 yon. Tapos, nung nag-file siya sa BIR, ang naging calendary, ano niya, calendar, taxable year or accounting period niya ay yung December 31. So, i-match nyo yung inyong calendar year o yung accounting period ninyo doon sa inyong SEC registration para hindi ka nalilito. And also sa mga bookkeepers and accountants na ano no, na nanonood sa akin, yun ang una mong i-check. Kunin ang AOI, Articles of Incorporation or Bylaws, and bylaws, yan. At saka yung tawag dito, yung 2303 ng inyong taxpayer. Tingnan nyo yung ano, yung calendar, may ano yung tawag dito, paano yung reporting. Tingnan mo yung may mga dates kasi ng pagre-report doon para i-reconcile mo, itama ang dapat itama, sasabihin mo kasi ano yan eh, baka mag-open case kayo ng mag-open case kay BIR o kaya magkaroon kayo ng mga penalty kay ano, kay SEC dahil sa liwa ang inyong reporting. Eh, nahinga na. Yun yung tingnan nyo ha. Okay, ano pa? So, this is income tax. Oo, ma'am. Bukod sa income tax, tingnan mo ha. Kasi itong nakita mo, this is the short, ano eh, parang short income statement to. Yung bottom line, taxable income, tinatax, ang tawag doon ay income tax. Yung ano, yung top line, yung gross income, gross sales yan, pagdating sa business tax or percentage tax o kaya value added tax. Kaya may arrow dyan. Yung gross sales, yun yung total amount or yung its equivalent value in money which the purchaser pays or obligated to pay. So, yung benta, in short, na to the seller in consideration of the sale, barter, or exchange of the goods, properties, or services and then wala nang gross receipts sa goods, property, services, gross sales at tawag doon. Kung quarterly, kung ikaw ay percentage tax filer, ang iyong computation ay quarterly gross sales, multiply mo sa percentage tax rate. Ay paano mo malalaman ang iyong gross sales? Meron ka dapat non-VAT invoice. Yung non-VAT invoice na yan, kunyari quarter 1, calendar year ka kunyari, January 1 to March 31, lahat ng issue mo, i-total mo yon. Tapos i-multiply mo sa, kunyari 3% yung ano mo, percentage tax rate. Kasi iba-iba itong percentage tax rate, no? Depende kung section 116 ka ba, 117, 119, so on and so forth. So, titignan mo kung saan ka doon. Oo, kasi yung mga 117 yan yung mga ano, operator ng mga. Yung mga 117 sila yung mga carrier, mga Grab, net taxi, yung mga passenger ano, business. Yung nasa section 116, yun yung mga non-VAT. Yun. So, titignan mo yung mga rate doon. So, yung mga rate na yan sa non-VAT invoice, ang iyong basihan. Ang form na ginagamit ay 2551Q. Quarterly ang filing. Wala ng 2551M. Na?
Tapos ang due date nito ay 25th day following end of the quarter. Paano ka nikwenta? 25th day following end of the quarter. So, end of the quarter mo, kunyari sa quarter 1 ay March 31 plus 25 days, that is April 25. Okay. So, simple lang ang percentage tax. Ang medyo masalimuot, actually masalimuot talaga siya. Yung value added tax. So, bakit? Eto hay, lahat ng VAT invoice mo, i-add mo yan. Say, quarter 1, kunyari calendar year ka, January 1 hanggang March 31. Lahat ng VAT invoice mo, i-ano mo yan, i-compute mo. Kasi i-multiply mo sa VAT rate, say 12%. Ayan, yan yung output tax mo. Tapos lahat ng mga pinagbibili mo dito, meron kang deductions, di ba? Ikaw ay bumibili sa mga naka-percentage tax at saka naka-VAT. Yung mga VAT purchases mo, yun yung mga minumultiply sa VAT rate. So, para makuha mo si input tax. Yung output tax saka input tax, ay makaklaim mo ng input tax kapag meron kang VAT invoice, ha? Yun. Yung input tax, ililis mo sa output tax, yun ang VAT due. Now, inire-report yan sa 2550Q with yung VAT relief, yung SLS, SLP, SLI. Ang deadline yan ay 25th day following end of the quarter. So, again, no, kunyari, calendar year mo, quarter 1 ay yan, January 1 to March 31. So, yung March 31, ang 25th day niya ay April 25. So, yung SLS mo, SLP, SLI, bawat month ginagawa yan. Pero isinasubmit lang quarterly. Meaning, isasubmit mo lang sa April 25. So, ilang files lahat ng SLS, SLP, SLI. So, kapag 369, so 9 files lahat. Kung ano granting na merong mga transactions all of the month, no? So, yun. Tapos, again, babalik ka dito sa deductions mo. Bakit? Kasi baka merong dapat kang i-withhold yung mga nature, yung mga income payment. Saan ba nakikita yun? Tingnan mo yung 1601AQ, pasok ka ng APIR form o kaya na EFTS or yung 2307 na form, may mga nakalista doon na mga transactions na dapat nag-withhold ka. Ito, no? Yung nag-withhold ka, nire-report mo yan sa EWT. Ito yung expanded withholding tax. Paano kayo compute yun? Payment, magkano binayad, i-multiply mo ng EWT rate. Say, halimbawa, rental. Nagbayad ka ng 15,000 na rental. O, i-multiply mo sa 5% ng rental. So, yun ang EWT mo. Sa EWT, meron yung monthly, quarterly, at saka annual. Lahat yan ipa-file mo. Lahat yan i-comply mo. Yung first 2 months in a quarter, say quarter 1, calendar year, January, February, March. Yung January and February, yan yung month 1 and month 2. Ang form na ginagamit ay 0619E. Pinafile yan 10th of the following month. So yung January, ipa-file mo ng February 10. Yung February, ipa-file mo ng March 10. Tapos, doon sa quarter, wala ka na ipapile para sa yung pang-applicable month na March for the April. Kasi quarterly na yung iyong ipapile. Mapano quarterly? Say, calendar year, quarter 1, January, February, March. I-total mo lahat to, no? January plus February plus March. Kung ano yung total niyan, sa halimbawa, yung rental, tagpi 15,000, 45 yun, di ba? 45,000. I-multiply mo sa EWT rate. Ma'am, nabayaran ko na yung month 1 and month 2. Kung magkano yung naibayad mo, ibawas mo doon sa total ng quarterly, yun ang magiging G mo para sa quarterly. So, end of the month following of due date. Ma'am, paano ni-interpret yan? End of the month, following end of the quarter. So, ang end of the quarter mo ay March 31. Ano yung end of the month following end of March 31? Diba April na? So, April 30. Yung July.
Paano yung sa July? July 30, July 31. Ma'am, ano yun? Kasi second quarter, di ba, April, May, June, June 30. So, end of the month noon ay July 31. Yung iba ay July 30 nila ini-interpret. Basta end of the month following end of the quarter yun. Tapos meron ka ding annual na compliance para dito sa expanded withholding tax. Ito yung BIR Form 1604E with, ano to ha, with annual alpha list. Babalik ako sa quarterly. Kailangan meron din kasamang quarterly alpha list. Huwag din yung kino-confuse yung quarterly alpha list at saka yung annual alpha list. Kahit nag-file na kayo ng quarterly alpha list, kailangan mag-file pa rin kayo ng annual alpha list. Hindi yung, ay ma'am, na-report ko na yun na quarter 1. What are we talking about? If you reported that, that alpha list on a quarterly basis, magre-report ka pa rin ng annual alpha list. So, ang due date, March 1 next year. Pang redundant. Yeah, kind of. Redundant nga. Ewan ko sa kanila. Basta yun yun. I-file mo ng quarterly, i-file mo din ng ng annual. Ganon din sa Saudi, pareho lang yun. Ngayon, ma'am, ano naman ito? WC is withholding tax and compensation. Yeah. Meron separate discussion. Actually, umanat ka na training dito kung paano kayo compute ang taxable compensation income. Basta you need to know yung gross earnings, less the deductions for the employees. Makakuha mo yung taxable compensation income. Then, i-multiply mo sa JIT. Anong JIT? Graduated income tax rate ng mga employees, no? Ang form na gagamitin mo to comply with this is BIR Form 1601C that they have the following month of deadline. Yung annual nito, yun yung 1604C at gagawa din na alpha list of PE. So, dalawa yung deadline nitong annual ha. January 31, yung mag-iisap ka. Then, yung February 28, yung naka-INXF. Yun yung qualified substituted filing. Oo, ito po yung may 2316. Yung 2316, hard copy, ibibigay mo sa mga empleyado mo, pipirmahan nila. I-scan nila yon tapos ilalagay mo sa USB o kaya sa DVD. Yon. Yun yung attachment nitong INXF. Alright. Yan. So, ayan. So, far yan yung basic. Sinasabi kong basic kasi marami kang aaralin dito. Hindi lang yan basta yan. Ano yung mga deductions? May mga limitations and conditions and deductions. Kasi may mga iba't ibang revenue sources dyan. Sa VAT especially, no, evolving ang VAT, meron pa yan yung mga create more, yung mga, yeah, yung mga zero rating, medyo masalimuot si VAT. Yeah. CWT, iba-iba yung iba-iba yung mga transactions. Okay, so bye for now. Thank you for watching and listening. Pakashare ang video. Libre naman. Yeah, paano may matutunan din yung ibang taxpayer? Okay, so see you po sa next videos. Yeah. Bye for now.